Purihin ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Miyerkules na naman po ngayon, midweek service po natin. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Kaya nga, lagi tayong magpasalamat sa ating Diyos. Ano man ang mga pinagdadaanan natin, sa mga nakalipas na oras sa buhay natin, ang Diyos ay mananatiling tapat. Hindi niya tayo pinagkukulang sa lahat ng ating pangangailangan. At umasa ka kapatid, napakakatagpuin niya ang ating pangangailangan. Kaya nga bumabad tayo lagi sa salita ng ating Panginoon. Dahil yan lamang po ang sandata natin laban sa pakana ni Satan. Kung naaalala po ninyo mga kapatid, nung ako'y nag-share sa inyo ng nakaraang midweek service, mga kapatid, sa mga tunay na nakipag-isa kay Kristo, kinakausap po tayo ng banal na Espiritu ng Diyos at meron siyang panawagan lagi sa atin at ito po'y gusto kong i-share sa inyo. Tunay na ang Diyos, siya ang bumaba mula sa langit upang maging handog o sakripisyo ng Ama upang ang lahat tayo na kumilala doon sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ang siyang selyo ng ating kaligtasan. So, ito pong John chapter 6, kung babasahin po natin, nakikita natin yung kung sino ba talaga yung tunay na sumusunod sa ating Panginoon. So mga kapatid, tatlong klase po ng sumusunod kay Jesus. Sa John chapter 6, makikita po natin. Ang unang-una pong makikita natin dito, sumusunod sila dahil sa himala at sa tinapay. Kaya alam ng Diyos kung paano ka sumusunod sa ating Panginoon. Kung ano ang laman ng puso mo. Ano ba talaga ang layunin mo? Ng tunay na follower ni Kristo, pumapasan ng krus ni Kristo. Kung tunay na nagmamahal ka sa ating Diyos, sumusunod ka sa kanyang panuntunan. Kaya nga walang makakatago dahil alam ng Diyos ang laman ng puso mo, ng isip mo, at nakita niya ito sa lahat ng mga taong sumusunod sa kanya. Ang gusto lamang nila'y pakinabang. Nakakain kasi sila ng tinapay at nakita nila ang himala pero hindi talaga nila nakita kung sino si Jesus sa buhay nila. Pangalawa mga kapatid, sumusunod sila ngunit hindi nagpatuloy. Tunay na ang banal na Espiritu ng Diyos ang siyang nagdidikta sa atin upang magpatuloy sa gawain ng ating Diyos. Ang paningin niya nakatingin sa ating Diyos. Ang Diyos natin, willing na mahalin tayo, willing na palayain tayo sa kasalanan. Kaso kung minsan tayo pong mga Kristiyano o mga tao, ayaw nating bitawan yung akala nating mahalaga sa mundong ito. Ang gusto ng Panginoon, iwanan mo yan, sumunod ka sa akin sapagkat nasa akin talaga ang buhay na kailangan mo. Pangatlo po mga kapatid, sumusunod dahil nahayag si Jesus. Hallelujah! Sa mga tunay na mananampalataya, dahil nahayag sa atin na si Jesus ang kailangan natin sa buhay na meron tayo, mananabik tayo sa tuwing merong gawain ng ating Diyos. Tunay nga po na napagpala na naman tayo sa mensahe ng ating Panginoon at ngayong gabing ito meron na naman siyang panawagan. Excited ka na ba na marinig ang panawagan ng ating Diyos? Ang layunin ng kanyang mga salita ay upang mapabanal tayo at lumago tayo sa pananampalataya na meron tayo ngayon at patuloy tayong maglingkod at manindigan pa po tayo sa katotohanan. Sa mga kapatid, kung may mga Bible po kayo dyan, maaari pong buksan ninyo sa mga ngaral chapter 12 verse 13 to 14. Sabi po dito, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Salamat sa salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin at lumapit po tayo sa ating Diyos at humingi po tayo ng gabay sa banal na Espiritu upang matanggap natin ang panawagan ng ating Diyos. Hallelujah! Aming Diyos na dakila't makapangyarihan, napakabuti po ninyo sa buhay namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat ninyo sa amin. Sa lahat ng mga pagpapalang aming natatanggap, sa lahat ng proteksyon nyo sa amin, Panginoon. Ama, maraming salamat po, dakilang Diyos, sa pag-ibig nyo po sa amin. Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, na nagigising kami. Salamat sa katapatan mo, Panginoon, sa buhay namin. Maraming salamat po. At sa gabing ito, Panginoon, nabasa po namin ang iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na mahayag sa amin ang mensaheng ito at magdulot sa amin ng paglago ng aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pang-araw-araw ng aming buhay at ang mga salita mo, Panginoon, ay patuloy naming magamit ito laban sa pakanan ng kaaway. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Gamitin niyo po ako bilang daluyan ng inyong pagpapala at kayo po lagi, Panginoon, ang aming mapaglingkuran. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papurit pa sa salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Nung mabasa pa lamang po natin ang salita ng Panginoon, isang paalala na naman po ito sa atin. At alam natin, ang nabasa natin, ito po'y sulat ni Haring Solomon.
Alam naman po natin ang kalagayan ni Haring Solomon nung bago siya naging hari. Naroroon yung taas na paggalang niya sa ating Diyos. Sa bawat desisyon niya, talaga nga naman ang Diyos ang gumagabay sa kanya dahil nga ang Diyos ang lagi niyang kasama. At nung pinagpala na siya, pinagkalooban siya ng karunungan. Hindi lamang karunungan ang pinagkaloob sa kanya, maging kayamanan, maging ang kapayapaan iginawad sa paghahari ni Haring Solomon. Subalit nung siya'y lumiko ng landas, alam naman po natin kung ano ang nangyari. Iniwan po siya ng Diyos. Ganun po kasi, madalas po nating nababasa yan sa salita ng Diyos. Kapag ang bayang pinili ng Diyos, kapag lumilihis ng landas, iniiwan ng Diyos. Kapag iniwan ng Diyos, nakakaranas sila ng kahirapan. Aral po sa atin yan mga kapatid na sa panahon po na ating kinalalagyan. Wag na wag po tayong hihiwalay sa ating Panginoon. Dapat magpatuloy tayong maglingkod, magpatuloy tayong sumunod sa kalooban ng ating Diyos na makapangyarihan. Balikan lamang po natin yung scripture reading natin kasi napakaganda po nito. Paalaala sa lahat ng mga Kristiyano at sa mga mananampalataya. Verse 13 po, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Sabi ni Haring Solomon, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Verse 14 po, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Tayo po ibinigyan ng Panginoon ng pagpili. Magdidesisyon po tayo sa buhay po natin. Gaya ni Haring Solomon, nagdesisyon siyang umalis sa Panginoon. Ano ang nangyari sa buhay niya? Hindi ba't hindi niya natagpuan ng kalayaan? Hindi niya natagpuan ng kapayapaan? Kalungkutan ng alok ng kayamanan ng sanlibutan. So hindi masama ang mga bagay sa mundo. Ang masama ay kung magiging Diyos mo na ang mga bagay sa mundo. No, wala ka na bang ibang hinahangad kundi makamtan mo ang kayamanan sa mundo? Kailangan ng Diyos sa isang tao dahil alam natin, nilikha tayo ng Diyos at ang hiningang meron tayo, ang buhay na meron tayo galing sa Diyos. Kaya talagang magkukulang at magkukulang ka. Hahanapin mo talaga ang Diyos sa buhay mo dahil galing tayo sa Diyos. At ang lakas na meron tayo, nauunawaan na ba natin na galing sa Diyos? Hallelujah! Kaya nga ang turo sa atin ni Haring Solomon ay ituon natin sa Diyos ang ating buong atensyon at sa mga bagay na espiritual, hindi ang mga bagay na lumilipas. Tandaan po natin mga kapatid, hindi masama na tayo ay mangarap ng mga bagay dito sa mundo. Ang masama ay kung sa Diyos tayo ay mapapalayo. Sa pangarap po na meron tayo mga kapatid, isama po natin ang Diyos. Sa Diyos po natin hanapin ang ating kagalakan. At ang pangarap natin ay ating makakamtan. Huwag kang mamumuhay sa sarili mong kakayanan. Sa bawat desisyon natin, dapat laging una ang Diyos. Maging sa pamilya natin, sa bawat hakbang natin, dapat isinasangguni natin sa ating Diyos. Dahil mahirap po ang mawalay sa ating Diyos. Napakagandang paalala nito sa buhay natin kasi ang nagiging kalaban natin habang narito tayo sa mundo, ang lakas po ng hatak ng sanlibutan. Maraming mga Kristiyano talaga nadadala sa takbo ng sanlibutan. Pero tayo po na sinelyohan ng banal na Espiritu ng Diyos, pipiliin po natin lagi ang mamuhay ng may kabanalan. So ang ating memory verse sa gabing ito, tandaan po natin, mga Ngaral chapter 12 verse 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Tandaan po natin ito mga kapatid, kasi merong judgment day. Yung buhay natin meron dito, kaya ibinigay sa atin ang tamang pagpili o magdesisyon tayo. Dahil pagdating ng panahon, kung ano yung binibigyan mo ng halaga dito sa mundo, ipagsusulit po natin yan sa harapan ng Panginoon. Kaya nga ang matututunan natin sa gabing ito, ano ba ang katungkulan ng tao sa Diyos? Unang-una po na dapat nating tatandaan, magkaroon tayo ng paggalang sa Diyos. Igalang natin siya bilang Diyos. Igalang natin siya bilang makapangyarihan na may likha ng langit at lupa. Taasan po natin ang paggalang po natin sa ating Diyos. Pag sinabing paggalang sa Diyos, ito yung pagpaparangal mo sa Kanya, pagpupuri mo sa Kanya, pagpapakita ng pagmamahal at banal na pagkatakot sa Diyos. Yung para sa Diyos dapat mahalaga sa atin. Nung nilikha tayo, dapat tayo po ang mga ngalaga sa mga nilikha ng Diyos. Subalit nung nagkasala, nawala po sa atin ang pribilehiyong iyon. Kaya kung paano natin iniibig ang Diyos, dapat ganun din natin itinatrato ang ating kapwa. Mahalin po natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Especially po ang mga kabataan. Kumusta po kayo sa inyong mga magulang? Meron ba tayong mataas na paggalang?
Alam niyo po ba, ang mga ngaral, mas pinatutungkulan po dito ang mga kabataan. Sabi nga sa verse 1 ng chapter 12, alalahanin ninyo ang Diyos na manlilikha sa inyong kabataan. So, ibig sabihin, nariyan na ang Diyos. Dapat nating igalang at dapat nating parangalan ang Diyos sa buhay na meron tayo. Dapat pagdating ng araw ng pagsamba, sa Kanya yon. Dapat Sabado pa lang nakahanda na ang puso natin sa pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, pag may nagsishare na ng Word of God, dapat hindi na tayo tumatayo kasi naroroon na ang salita ng Diyos. Napakabanal ng salita ng Panginoon. Dapat iginagalang po natin ito. At kung tayo na may pupunta sa iglesia, magsuot naman tayo ng karapat-dapat ng pagsamba. Dahil Diyos ang ating sasambahin, magsuot naman tayo ng karapat-dapat sa harapan ng ating Diyos. Yung sinasabi nating mataas na paggalang sa Diyos, yan ang hinahanap ng Diyos sa buhay natin. Kapag nalaman mo ang katapatan ng Diyos sa buhay mo, talaga nga namang sasambahin mo siya sa espiritu at sa katotohanan. Pero maraming mga tao na nabanggit sa Romans chapter 1 verse 21, kahit nga alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Nakalulungkot po mga kapatid. Maraming mga tao ang ganito sa panahon po na ating kinalalagyan. Alam nilang may Diyos. Alam nilang may lumikha ng sanlibutan. Pero mas ninais nila na ang kanilang kaisipan ay humigit pa sa Diyos. Kaya yung iba naman, ginagawa nila, imbis na yung creator of sambahin, yung creation ang sinasamba nila. Yung nilikha ang sinasamba nila, nakakalungkot po. Kaya nagdilim ang kanilang kaisipan. Kaya minsan mapapansin natin, pasama na ng pasama ang mundo. So ang layunin po natin bilang tunay na mananampalataya, manindigan po tayo sa katotohanan sapagkat nasa atin ang mensahe, nasa atin si Kristo. Ang layunin po natin, manindigan at magdala po ng pag-asa sa lahat ng mga tao. Narito po tayo sa mundo na talaga nga namang punong-puno ng kasalanan. Tayo po ay asin at ilaw ng sanlibutan. Dapat makita sa buhay natin na iginagalang natin ang Diyos na manlilikha ng langit at lupa. Sabi dito sa Kawikaan chapter 14 verse 26, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Hallelujah! Ang ating mga kabataan, turuan na po nating igalang ang Diyos na manlilikha ng langit at lupa. Kapag ang natutunan ng mga bata na igalang ang Diyos, tayo din pong mga magulang, igagalang nila. Gabayan po natin sila sa paglaki. Mga kabataan po ngayon, napapansin na po natin, suwail sa magulang. Kasi nga, nasa huling kapanahunan na tayo. Nabanggit po yan sa 2 Timothy chapter 3. Ang mga tao ay magiging suwail sa magulang, palasagot sa magulang, reklamador sa magulang. So, tayo pong mga Kristiyano, hindi po dapat tayo nagre-reklamo sapagkat ang biyaya ng Diyos na patuloy niya ipinararana sa atin ay sapat-sapat sa araw-araw ng ating pangangailangan. So mga kapatid, tandaan po natin, igalang po natin ang Diyos sa buhay po natin. So ano ba ang katungkulan ng tao sa Diyos? Una po, paggalang sa batas ng Diyos. May batas na inilagay ang Diyos sa atin, dapat natin po itong igalang. Pangalawa, ang pagsunod sa utos ng Diyos. Ang sabi ni Haring Solomon, matakot ka sa Diyos at sumunod ka sa kanyang mga utos. Napakahalaga po ng pagsunod. Kung maaalala po natin, si Jonas, may mission pong inuutos sa kanya ang Panginoon na pumunta sa Nineveh. Alam naman natin dahil natakot siya, dahil ang lugar ng Nineveh talaga nga namang nakakatakot ang lugar na iyon. Kaya hindi siya pumunta. Lumihis siya ng landas, imbis na papunta ng Nineveh, ibang lugar ang kanyang pinuntahan. Marami tuloy muntik ng madamay. Minsan sa atin po mga kapatid, kapag tinatawag na po tayo ng Diyos, sumunod na po tayo. Kasi walang ibang pinakamasarap na kalagayan yung naroon ka sa piling ng ating Diyos. Ang salita na ng Diyos na nahahayag sa atin every Sunday, every Bible study, yan po'y layunin ng Diyos sa atin na maitanim sa puso natin. Dapat kapag narinig natin ang salita ng Diyos na itatanim sa puso at na ipapumuhay po natin. Kapag narinig na natin ang mensahe ng Panginoon, huwag na nating patigasin ang ating puso. Di ba mapapansin natin sa Old Testament, ang lahat ng hindi sumusunod sa pamantayan ng Diyos talaga nga naman pong napapahamak. Aral po sa atin ito mga kapatid, na huwag tayong lilihis sa kalooban ng Diyos. Ipinili na tayo ng Diyos, inilagay na tayo ng Diyos kung saan tayo nararapat. Dapat hindi na po natin inaapak ang ating mga paa sa paggawa ng kasalanan. Mga kapatid, ipakita mo ang liwanag na meron ka. Huwag yung magugulat sila, Christian ka pala.
Kasi nakita nila nakikiayon ka sa takbo ng gaya ng ginagawa nila. Manindigan ka sa katotohanan. Yan yung layunin ng Diyos, kaya ka iniligtas. Kailangan makita ang Diyos sa buhay po natin. Kahit ang iba lumilihis ng landas, huwag kang lilihis ng landas. Dahil alam mo, kilala mo yung Diyos na sinusundan mo, yung Diyos na nag-utos sa'yo, yung Diyos na tumawag sa'yo. Alam niyo po ba, ang pagiging pastor, alam po nating mahirap. Pero walang ibang pinakamasarap na kalagayan ang mga pastor. Bakit? Kasi ang mga pastor ay sumunod sa panawagan ng Diyos. Kapag tinawag ka na ng Diyos, sumunod po tayo dahil mahihirapan po tayo kapag lumilihis tayo. May mga pangarap tayo pero bakit hindi natutupad? Meron tayong mga gusto, bakit parang hindi nangyayari? Baka ang nais ng Diyos gamitin ka niya sa kanyang gawain. Kaya nga mas mahalaga, dapat bumababad po tayo lagi sa salita ng Panginoon. Sa Matthew chapter 16 verse 24 to 25, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Hallelujah! Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ang mga kausap niya dito, mga Hudyo. Pero kapag naririnig natin ito bilang follower ni Kristo, hindi ba't nagbibigay sa atin ng pag-asa? Kasi ang lamang ito, ayaw maglingkod kay Kristo. Pero yung Espiritu na meron ka ngayon na tumiyak ng kaligtasan mo, dadaling ka niyan sa paglago ng pananampalataya mo. Dito sa buhay sa mundo, maraming mga kasiraan, magkakasakit ka, manghihina ka, tatanda ka. Pero yung buhay na naghihintay sa atin, do sa piling ng ating Panginoon, wala nang pagkatanda, wala nang karamdaman, babaguhin ka na. Yan yung inaasahan ng lahat ng mga mananampalataya. John chapter 12 verse 26, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Yun eh. May judgment day. Alam po natin, merong tinatawag na Bema Judgment, na ang ibig sabihin ng pararangalan ang lahat ng mga nagtapat at naglingkod sa ating Diyos na makapangyarihan. Ang tungkulin natin ay masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. John chapter 8 verse 51, pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Hallelujah! Oo, nakakaranas tayo ng kahirapan sa mundong ito, pero panandalian lang yan. Doon tayo na i-excite sa buhay na walang hanggan. At lahat tayo, sa lahat na sinelyuhan ng banal na Espiritu ng Diyos, yun po ang direksyon na ating patutunguhan. So ano ba ang katungkulan ng tao sa Diyos? Una po, paggalang sa batas ng Diyos. Hanggat naririto tayo sa mundong ito, igalang po natin ang batas ng Diyos. May batas ang bansa natin, masigit nating sundin ang paggalang sa batas ng Diyos. Pangalawa po, pagsunod sa utos ng Diyos. Kapag tinawag ka na ng Panginoon, sumunod ka na. Kasi mahihirapan ka, kapatid. Walang pinakamasarap na buhay yung naroon ka sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo, mga kapatid, pagtatapat ng buhay sa Diyos. Ito na yung magdudulot sa inyo, pagtatapat ng buhay sa Diyos. Dahil naranasan mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo, na hindi ka pinagkulang ng Diyos. Siya yung Diyos noon hanggang ngayon na hindi nagkukulang, na ating sandigan, ating kanlungan. Sa panahon ng pangangailangan, ang Diyos ang tumutulong sa atin. Kung mayroon kang dapat pagtapatan sa buhay mo, ang Diyos yun. Kung sa ating mga magulang, nagtatapat tayo dahil napakabuti ng ating mga magulang, mas lalo naman sa ating Diyos na siyang pinagmulan ng ating buhay. So, mga kapatid, dapat sa pagtatapat natin, pagsikapan nating maging handa na darating ang araw, haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Sabi doon sa mga ngaral, chapter 12, verse 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Hallelujah! Tunay po na ang buhay na meron tayo dito, para bang nag-i-exam tayo. Salamat! At meron tayong teacher, ang banal na Espiritu, na meron tayo. Ginagabayan tayo nito. Kapag nakukunbik ka na huwag mong gawin yan, sundin mo yan, dahil pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos yan, para hindi ka mapahamak. Kapag sinabi ng banal na Espiritu ng Diyos na gawin mo tong mga bagay na ito ayon sa kaluwalhatian ng Diyos, gawin mo yan. Kahit nahihirapan ka, kahit napapagod ka, pumunta ka, dahil yan ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos upang pahalagahan ang bawat gawain ng ating Diyos. Kaya nga sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10,
sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Kung sasabihin mo, wala namang nakakakita sa akin, wala namang nakakakita sa akin na pwede naman akong makipagrelasyon, mga kabataan, sa unbeliever. Hindi naman alam ni pastor, hindi naman alam ng nanay ko at tatay ko. Kapatid, tandaan mo ito. Walang lihim na hindi nakikita ng Diyos. Magulat ka isang araw, uuwi ka sa pamilya mo, hindi magandang kalagayan. Alam mo ang ibig ko sabihin? Dahil pinili mo na makipagrelasyon sa hindi mananampalataya, mapapahama ka. Magandang paalala ito sa atin na nakikita tayo ng Diyos. Kung sakali mang nagkamali ka, kapatid, lapit tayo sa Diyos dahil ang Diyos natin ay mahabaging Diyos. Siya yung author ng pagiging mahabaging. Lapit tayo, mauunawaan ka ng Diyos gaya ng ating Panginoong Hesukristo, nagkatawang tao, para maunawaan niya ang kalagayan natin. Tayo po minsan, kahit ilang beses tayong bumagsak, lapit po tayo sa ating Panginoon at humingi po tayo ng tawad. Huwag pong nating hayaan na madatnan tayo ng Panginoon na naroon tayo sa paggawa ng kasalanan. Hanggat naririnig mo ang mensahe ng Panginoon, kapatid, kung may pagkakataon pa, lapit sa Panginoon at humingi ng tawad. Matthew chapter 24 verse 44, kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo nalalaman. Hallelujah. Hindi natin alam, kahit sino, wala pong nakakaalam. Pero yung banal na Spirit na ibinigay niya sa atin, yan ang tumutulong sa atin upang lagi tayo maging handa na gawin lagi ang kalooban ng Diyos. May dawn watch service po tayo. Alam nyo yan, may ningas ng banal na Spirit sa buhay ninyo. Alam nyo na may mga kapatiran doon na dapat kasama ka, pero hindi ka pumupunta. Kaya nga sabi ko, wag ninyong hadlangan ang ningas ng banal na Espiritu ng Diyos. Dalhin ninyo yung katawan niyan doon sa paglilingkod sa ating Diyos. Kasi ang katawan na ito, mas gusto nito lagi sa mundo. So tandaan po natin, nariyan na po ang conviction, ang banal na Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Dapat lamang po nating sundin. Matthew chapter 24 verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Hallelujah. Kaya nga, kapatid, kung nakikita mo na para bang inaakit-akit ka na naman ng mundo para bumalik dyan, huwag mo nang balikan. Dahil napakasarap sa presensya ng ating Panginoon. Kapag natutunan po nating laging igalang ang Diyos at sumunod sa Diyos, mararanasan mo yung isang buhay na ganap at kasiyasiya. Napakagandang paalaala dito sa atin sa mga awit chapter 1, verse 1 to 6. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masasama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawa ng masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. Hindi gayon, ang sino mang gumagawa ng masama, ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusan niya'y nakalaan, siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Kapatid, ano ang pipiliin mo? Piliin na natin ang sumunod sa panuntunan ng ating Diyos. Kasi kapag hindi ka susunod, mapapahamak ka. Kapatid, piliin na natin ang makapaglingkod sa ating Diyos. Mas maganda po habang nabubuhay tayo at ngayong alam na natin sa pamamagitan ng mabuting balita na uunawaan na natin na ang Diyos ay galit sa kasalanan. Kaya wag na nating itungtong ang ating mga paa patungo sa kasalanan. Itungtong na natin ang ating paa patungo sa kabanalan na pamumuhay, patungo kay Kristo. Hallelujah. Napakasarap sa piling ng Diyos. Bagamat naririto tayo sa mundo na punong-puno ng makasalanan, pero yung kapangyarihan na meron tayo ngayon, kaya na nating labanan ng kasalanan. Dahil narito na sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Ito po yung patunay na babasahin ko sa inyo. Dito na po tayo magtatapos, mga kapatid. Ephesians chapter 1 verse 13 to 14. Sabi dito sa verse 13, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Hallelujah. Ang magandang balita na nagdulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo.
Kaya't ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Hallelujah! Verse 14, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Hallelujah! Mga kapatid, tandaan po natin ito, Hindi sa dahil tayo mayaman, hindi sa dahil tayo malakas, hindi po yan dahil sa kung ano meron tayo. Dahil po yan sa banal na Espiritong ibinigay niya sa atin. Wala tayong dapat ipagmayabang sa buhay na meron tayo ngayon. Galing sa Diyos ang lahat ng yan. Ang banal na Espiritu ng Diyos ang kumikilos sa atin sa panahon na ito. Kahit sa panahon ng pagsubok, hindi tayo natitinag. Kaya meron tayong lakas ng loob na ipangaral ang mabuting balita. Kahit parang napapagod na tayo, pero hindi tayo napapagod dahil nakatingin tayo sa mga bagay na hindi nasisira. Yan ang tulong ng banal na Espiritu sa atin, mga kapatid. Ang kamatayan doon ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa akin, upang magkaroon tayo ng kaligtasan. At ang banal na Espiritu ng Diyos, ibinigay niya na sa iyo upang hindi ka maligaw. Ang iniimbak na po natin ngayon, mga kapatid, ay ang kayamanang di nasisira. Maglingkod po tayo sa Diyos. Kung naglilingkod tayo sa Diyos, maglingkod po tayo sa tao. Sapagkat nakikita po natin sa paglilingkod po natin sa mga tao, tinawag tayo ng Diyos upang maging ambasador ng ating Diyos at mahayag si Kristo sa buhay natin. Huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Tandaan po natin ito. Mapapagod ka, kapatid. Kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa buhay natin, gawin po natin. Kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay po natin, gawin po natin. Mamuhay po tayo ng may kabanalan. Titiyakin ko sa iyo, kapatid, sasamahan ka ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito lang yung gustong ituro ni Haring Solomon. Hanggat nabubuhay ka, igalang mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sumunod ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at magtapat ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magagawa mo lang yan dahil nasa iyo na ang banal na Espiritu ng Diyos. Siya na po ang kumikilos sa atin ngayon. Kaya nga, kahit tumanda tayo, wala tayong dapat ipangamba, ikatakot. Ang identity mo ngayon ay identity na katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Gagawin natin kung ano ang nais ng Diyos na makapangyarihan sa buhay natin. Kaya nga, ang buhay na meron tayo ngayon, mga kapatid, dapat naluluwalhati ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So mga kapatid, naway napagpala na naman muli tayo sa isang napakagandang panawagan na naman ng ating Diyos at naway napatatag na naman muli ang ating pananampalataya at baunin natin ito sa araw-araw ng ating buhay. So mga kapatid, sumainyo nawa ang kagalakan, kapayapaan at pag-asa at patuloy po nating ipahayag sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo may kagalingan. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo may buhay na walang hanggan. God bless and God first. Mga kapatid, purihin ang Diyos na dakila. God is calling you to something much more. You know that Jesus